Sa ating pong mga ginoo at ginang ng parokya, mga nakikiisa sa ating pagdiriwang ng panapos ngayong buwan ng Mayo, sa inyo pong lahat, mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristung muling nabuhay, magandang gabi po. Magandang gabi po, Father Vic. Ngayon po sa ating pagdiriwang ay binibigyan parangal natin ang iisang Diyos na may tatlong persona: Ama, Anak, Espiritu Santo. At alam na alam nating lahat itong sinasabing tatlong persona na ito sapagkat madalas sa ating pagsa-sign of the cross, ito ang ating binabanggit. Sa simula ng misa, tayo ay nagsa-sign of the cross. Sa pagtatapos ng misa, nagsa-sign of the cross tayo. Kapag tayo ay magsisimulang magdasal, tayo ay nagsa-sign of the cross at ganoon din sa pagtatapos ng dasal. Marami sa atin bago lumabas ng bahay para pumasok, para sa kanilang mga sariling lakad, nagsa-sign of the cross muna. At yung iba kapag nadaraan sa mga simbahan, Katolikong simbahan, nagsa-sign of the cross. Bahagi ng buhay natin ang Ama, Anak, at Espiritu Santo, ang tatlong persona ng iisang Diyos. At sikapin natin sa simpleng pamamaraan at pagpapaliwanag, unawain itong napakalalim na misteryong ito ng Santissima Trinidad. Ang ilagay natin sa ating isip, una, isa lang ang Diyos. Hindi dalawa, hindi tatlo, lalo namang hindi apat. Isa lang ang Diyos. Huwag tayong malilito. Huwag tayong makikinig sa mga katuruan na lihis sa turo ng ating Panginoon. Iisa lamang ang Diyos at wala ng iba. Pangalawang mahalagang bigyang diin, itong iisang Diyos na ito ay may tatlong persona. At yun yung sinasabi ko kanina, Ama, Anak, at Espiritu Santo. At sa Santissima Trinidad na ito, magandang malaman na sila ay mayroong magandang relasyon. Mayroon silang magandang ugnayan. Nagkakaisa sila. Nagkakaintindihan sila. Nagkakasundo sila. Sa simula pa lamang, mababasa natin sa aklat ng Henesis, aklat ng Lumang Tipan, nandoroon na ang santatlo. Nandoroon na ang iisang Diyos na may tatlong persona. Sapagkat mababasa natin sa kwento ng paglikha, sinasabi doon, lalangin natin. Let us create natin, hindi lang isa, kundi sila ay isang community. Kaya ang Trinity ay isang komunidad na nagsasama-sama, nagkakaisa, nag-uugnayan. Bagamat sinasabi natin, ang lumikha ay sino? Ang Diyos na lumikha ay sino? Ang Diyos Ama. At alam din natin na isinugo ng Ama ang Anak upang tayo'y iligtas. Kung ganon, ang ikalawang persona ay ang Diyos Anak. At sino itong Diyos Anak na ito? Si Jesus na ating tagapagligtas. Ginawa niya ang lahat hanggang
sa pag-aalay ng kanyang sariling buhay sa krus para sa kanyang misyon, iligtas ang sanlibutan. Bakit? Sapagkat ang sanlibutan ay nasa sitwasyon at kalagayan ng kasalanan, ng kadiliman. Kaya si Jesus ay naparito upang tayo'y iligtas, upang tayo iahon sa sitwasyon at kalagayan ng kadiliman at kasalanan. At sa totoo lang, hindi biro ang pinagdaanan ni Jesus. At yan yung pinagnilayan natin ng panahon ng Kwaresma, di ba? Si Jesus, bagamat Diyos, hindi niya pinili ang manatiling kapantay ng Diyos, bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagpakababa, naging tao, na katulad mo at katulad ko. Maliban sa kasalanan, hindi sa nagkasala. Nung naging tao, talagang ipinakita niya ang daan ng pagpapakababa at paglilingkod. Naranasan ni Jesus ang lahat ng uri ng panglilibak. Ibig sabihin, lahat ng mga hindi magandang karanasan ay naranasan ni Jesus. Nung siya ay hinatulang mamatay sa krus at magpasa ng krus at habang-habang papunta siya doon sa Kalbaryo, ano yung sinasabi ng mga tao sa kanya? O ano ngayon? Di ba ikaw ang tagapagligtas? Bakit wala kang magawa? Kaya anong ginagawa ng mga taong hindi siya nakikilala, ayaw siyang kilalanin, ayaw siyang tanggapin, dinudurhan siya sa mukha, hinahataw siya, binabato, pinagsasabihan ng mga salitang walang katotohanan. Pero sa lahat ng ito, gumanti ba si Jesus? Sa lahat ng ito, nagtanim ba ng galit si Jesus? Sa lahat ng ito, may ginawa bang pagganti si Jesus sa mga taong ito? Di ba wala? Bakit? Sapagkat ang itinuturo ni Jesus sa kanyang pagkakatawang tao ay ang daan ng pagpapakababa, daan ng paglilingkod na walang iniintay na anumang kapalit, daan kung saan malinaw ang susundin ko ay hindi yung gusto ko, kung hindi yung gusto ng Ama. Kaya nga diba sa panalangin sa halamanan, bagamat sinasabi niya, Lord, Ama, alisin mo na lang sa akin itong kalis na ito ng paghihirap, pero hindi yung gusto ko, kundi yung gusto mo ang mangyari. Kaya sa naging halimbawa na ito ni Jesus na anak, ikalawang persona ng Diyos, itinuturo niya sa atin kapag tayo ay dumaranas ng matinding pagsubok, magtiis, magsakripisyo tayo. Sapagkat si Jesus mismo nagtiis at nagsakripisyo, hindi siya gumanti, hindi siya gumawa ng kahit na ano pa man, di ba? Nagpaubaya siya. Hinayaan niya yung mga tao na gawin sa kanya ang kung ano ang gusto ng mga tao na gawin sa kanya. At sa huli, napatunayan ni Jesus, mali kayong lahat na gumawa at nagsalita ng hindi maganda sa akin. Pero pinarusahan ba sila ni Jesus? Ginantihan ba sila ni Jesus? Di ba hindi? Bakit? Sapagkat si Jesus
ay Diyos at hindi tao. At ang kanyang pagka-Diyos ay mararanasan sa pamamagitan ng ikatlong persona, ang Espiritu Santo, ang Diyos ng pag-ibig. Kaya napakagandang pagnilayan, mga kapatid, ang misteryong ito ng Santissima Trinidad. Iisang Diyos, pero may tatlong persona. Iba ang Ama sa Anak. Iba ang Anak sa Espiritu Santo. Pero magkakapantay sila, magkakapareho sila, sapagkat sila'y iisang Diyos lamang. At sa kanilang pagsasamahan, nararanasan ang pagmamahalan. Kaya nga sa Ebanghelyo sinasabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Gustong-gusto niya na iparamdam sa sanlibutan, sa ating lahat, ang kanyang pagmamahal at papaano sa pamamagitan ng pagpapadala niya sa kanyang nag-iisa at pinakamamahal na anak. Salamat sa Diyos. Ipinagkaloob niya sa atin ang anak. Salamat sa Diyos nung ang anak ay nagbalik sa Ama, isinugo nila ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santong nagpapabanal, nagbibigay inspirasyon, nagbibigay kalakasan, nagbibigay katatagan sa pananampalataya. Na bilang mga nagsisikap na sumunod at maglingkod, magmamakaawa tayo sa biyaya ng Espiritu Santo, na tayo nawa ay palaging mapagkalooban ng inspirasyon, ng kaliwanagan, ng katatagan. Hindi yung konting problema lang, bagsak na agad. Hindi yung konting problema lang, nagkakaroon agad ng pagkakahati-hati. Tandaan natin, mga kapatid, ang Santissima Trinidad ay Diyos ng pagkakaisa. Hindi nila kailanman ninanais ang pagkakahiwa-hiwalay, ang pagkakawatak-watak. Kailanman hindi iyan ginusto ng Diyos. Sino ang may gusto na magkawatak-watak tayong lahat? Ang demonyo. Siya ang gumagawa ng paraan para guluhin, pagkawatak-watakin ang pinag-isa ng Diyos. Kaya ilagay natin sa isip natin, mga kapatid, kung ako ay nagiging daan ng pagkakawatak-watak ng komunidad, ibig sabihin, hinahayaan kong maghari sa akin ang demonyo. Pero kung nagsisikap akong makiisa sa Santissima Trinidad para pag-isahin ang komunidad, malinaw na ako'y sa Diyos. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili. Ako ba ay nagiging daan
ng pagkakaisa o pagkakahiwa-hiwalay. Ang akin bang pagsisikap na maglingkod ay pinaghaharian ng tunay at tapat na pagmamahal ayon sa halimbawa ni Jesus? O baka naman, yung pagmamahal na sinasabi ko na mayroon ako, pang sarili lamang pala. May kondisyon pala, may limitasyon pala, may katapusan pala. Maglilingkod ako hanggat nangyayari ang gusto ko. Maglilingkod ako hanggat maganda yung nakikita ko at nararanasan ko sa komunidad. Pero kapag nawala na ang lahat ng iyan, titigil na ako sa paglilingkod. Si Jesus, nung inako niya ang kanyang krus, na alam niyang napakabigat at napakahirap, hindi siya bumitaw. Hanggang sa siya'y ipako sa krus, tinanggap niya ng buong puso ang lahat. Sapagkat ito ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kaligtasan ng sanlibutan. O Panginoong Diyos, na may tatlong persona, pagkalooban mo nawa kami ng tunay na pagkakaisa, pagmamahalan at kapayapaang nagmumula sa iyo. Amen.